Mag-iipon ba muna o bibili na ng sariling bahay? Pag-usapan po natin yan sa vlog na to. Anyway guys, konting background lang po about me. I am Angela Cano, your property salesperson. So paano ba tayo napasok sa work na to, sa pagiging real estate agent? May kwento po yan eh. Ang mama ko po is matagal na po siyang nag-real estate agent. Grade 6 pa lang po ako, isinasama niya na po ako sa site or pag nagmamaning po siya at sinasama niya po ako, tinuturuan niya po ako na magbigay ng flyers. At ayun po, kasama ko rin po yung mga kaibigan ni mama na nag-work doon. And eventually, na-expose po ako sa trabaho to. And nag-aral din po ako and ano rin po ako sa corporate world, nag-work. And eventually, nag-full-time na po ako as real estate agent. And by God's grace, nakapasa na po yung kapatid ko as broker. Ayun. Marami na rin po tayong natulungan na magkaroon ng sariling bahay. Lalo na po si mama, 18 years na po siya sa work na to. So kung kayo po ay matagal na po na naka-follow po or naka-subscribe po sa aking channel, makikita nyo po yung mga client namin na natulungan na namin na magkaroon ng sariling bahay. Balik tayo guys sa topic natin. Ano bang mas maganda, mag-ipon muna or bumili na ng bahay? Ano ba ang advantage at disadvantage kapag mag-iipon muna or bibili na ng sariling bahay? Ang advantage mo is wala ka pang commitment, wala ka pang iniisip monthly, ayun, kumbaga, wala ka pang babayaran monthly. Yun yung advantage mo. And yung disadvantage din naman is baka hindi ka rin makaipon. Ayun, so ang advice po namin na kung may plan ka naman na talaga na mag-avail ng house, mas maganda na ngayon ka na lang mag-avail dahil kung ano naman po yung presyo today is yun na po yung presyo nun, hindi na po yun magbabago sa araw na nireserve mo yung unit. So, ano ba yung disadvantage niya? Possible na hindi ka rin makaipon. Dahil nga, wala ka pang iniisip monthly, wala ka namang commitment para mag-ipon, so baka hindi ka rin makaipon eventually. Pangalawa naman is matatalo ka ng inflation at price increase. Tama po, kasi hindi po natin mapipigilan yung inflation at price increase. And after 5 years, mataas na po yung presyo ng bahay. And kung plan mo na after 5 years bumili ng bahay, baka wala na pong available doon sa gusto mong subdivision, di ba? At yung isa rin na disadvantage is yung dating kaya mo sa malapit is hindi mo na kaya. Sa malayo na yung kaya mo. Kung nakakapag-observe ka, nagtingin-tingin ka na rin ng mga house and lot, diba may times minsan na nagsisi ka na sana pala kumuha ako sa ganitong lugar kasi wala na, malayo na lang yung available. Or kung mayroon man, sobrang taas na ng presyo. Yung isa pang disadvantage is yung dating kaya mo ng malaking property, hindi mo na kaya. Ngayon, maliit na lang yung kaya mo. Kumbaga, noon, yung malalaking property lot area, mura lang. Ngayon, dahil sa price increase, sa inflation, is tumaas na po yung presyo. And usually, kung ano na lang po yung available, row house na lang siya or loopted na lang po. Diba dati, up and down, yung malaking square meter naman, lumiliit na. So, ayun, yung dating kaya mo ng malaking square meter, ngayon maliit na lang ang kaya mo. Yung dating kaya mong malaki na bahay, ngayon, maliit na bahay na lang yung kaya mong mabili. Ang factor or disadvantage is palayo ng palayo yung property. So, kung ikaw ay mag-iipon, possible na wala nang available dun sa lugar na gusto mo. And syempre, ang lupa naman po, yun na po yan eh. Hindi naman na po yan dadami. So, kapag naubos na po yan sa isang lugar, is wala na po. Or else, mataas na po yung value niya dahil nga po sa
price increase or sa inflation. At kung bibili ka naman ngayon, syempre may commitment ka na, di ba? And ayun, ang advice nga po namin, kung kaysa ipunin mo, ilagay mo na lang sa bahay. Bakit? Dahil kung na-reserve mo na siya, hindi na po magbabago yung presyo nun. And ayun, may naipon ka pa. Sure ka pa na mayroon kang investment. Dahil kahit naman ilagay mo sa bangko yung pera mo, after 5 years, ganun pa rin naman po yun. Possible nga po na bumaba na rin po yung value ng naipon mo sa bangko. Compare kung nilagay mo siya sa real estate or sa house, pwede mo naman ibenta yung bahay at kung ano yung price sa market, possible na doble pa po yun. So, tumubo ka na rin naman kung yun din naman yung gusto mo makapag-invest. Isa pang factor is yung age mo. Kasi habang tumatanda po tayo is mas nag-short term yung pwede nating ma-loan kay Pag-ibig. Kung younger age pa po tayo, pwede pa po natin yun ma-loan ng 30 years. Ano po ba yung advantage kapag mas mahaba yung payment term? Ang advantage niya po is mas mababa yung monthly amortization and mababa yung required income. And kung may edad ka na, let's say naisipan mo 55 ka na or 60 ka na, gusto mo mag-loan. So maliit na po yung chance na ma-approve ka, or else ma-approve ka man, sobrang taas na ng required income at sobrang taas na rin ng monthly amortization. Yun guys, I hope na marami kayong natutunan sa vlog natin ngayon. And kung kayo ay interested sa mga ganitong vlog, usapang bahay, usapang real estate, mag-subscribe lang po kayo sa aking channel at mag-follow lang po kayo sa aking TikTok. At kung kayo ay naghahanap ng house and lot, Cavite, Las Piñas, Pampanga, Tarlac, Laguna, mag-message lang po kayo sa akin at tutulungan ko po kayo na magkaroon ng sariling bahay. Ayan guys, thank you po ulit and God bless.